It brings us so much joy and excitement to welcome you here at the Avenue Village. Village, happy 4th Sunday of March. Alam mo, Bel, while time flies so fast, it is important to take a moment and appreciate the things that truly matter in life. And so this is a perfect time para po tayo ay sama-samang makasamba at magbigay po ng papuri sa ating Panginoon. That's right, love. Ang araw na ito ay para lamang sa ating Panginoon. Truly, we are overflowing with excitement and heartfelt anticipation as we come together to celebrate and experience God's love and grace here at the Avenue Village. That's right, Bel. Alam mo, Bel, since parang first time ko to na makasama ka dito sa unahan as a host, and natutuwa ako na ikaw ang kasama ko ngayong hapon. And since first time naman natin, Bel, na magkasama dito sa unahan, allow me naman na kamustahin ka. Kamusta ka sa nagdaang isang linggo? So I've been so busy this past few weeks sa work and other stuff sa life. But by God's grace, nandito muli ako sa inyong harapan. That's right, Bel. Alam mo, I totally agree with you kasi kahit naman ako, we've been so busy po sa ating personal na buhay, sa lahat po ng mga ginagawa po natin sa ating mga buhay, sa trabaho, at sa iba't iba pa po na kakabisihan natin. Pero it is important, sabi nga po natin, to keep our main thing, and that is na makaganap po sa pinapagawa ng Diyos, mapapurihan po ang kanyang pangalan. You're right, love. At wala nang hihigit pa sa karanasang masamba at mapapurihan ang Diyos ngayong hapon. Kaya sa pagkakataong ito, let us aflame our hearts and our souls sa pamamagitan po ng mga awit ng papuri at pagsamba. And may our songs of praise and worship be a beacon of hope, a source of inspiration, and a testament to the incredible power of Jesus. Village, sa pamamagitan po ng mga awitin ng papuri at pagsamba, may we be filled with love, hope, and grace of God. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama po tayong manahan sa presensya ng Panginoon. Let us dwell in His presence as we adore and give back all the glory and praises to Him. Ngayong hapon, ibigay po natin sa Panginoon ang ating kalahat-lahatan, ang ating buong puso, isip at kaluluwa, kalakip ang ating paggalang at pagsamba. Let us be eager to spend this afternoon with Him, ang ating pong pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Once again, happy Sunday po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya na pumalakpak, huwag po tayong mahiya na kumanta. No po? So, naalala ko po may mga sikat na banda na nag-reunion, nag-perform, ano? Kung doon nga po sa mga ganong concert nga po, nakakapalakpak tayo. Nakikipag-islaman pa nga yung mga iba. Tapos excited ka. So, ngayon po, bakit hindi ho natin gawin po sa Panginoon yung palakpak, yung papuri, yung pagsamba? Huwag kang mahiya na kumanta sa Panginoon. Dahil ito po ay pagsamba sa Panginoong Jesus. Ito po ay papuri sa ating Panginoon. Kaya sama-sama po tayong umawit ngayong pong hapon ito. Come on, give your praise to Jesus. Come on, church! Saved by grace we found in you. We love to tell our story, how you made our lives brand new. Following you only, we are walking in your truth. Living for your glory, now we resonate with you. We will stand as one. We will stand as one.
for the King of the world. Let salvation come, salvation come. Come on, sing. Real love has changed us, real hope invade us. You will illuminate us. We got a world to change, we gotta hear His name. Real life is freedom, so now in freedom we will run. We will be, sing it out. Real love, real life, we illuminate. Oh, sing it out for Jesus. Yes, we are saved by grace. Saved by grace, we found in you. Love to tell our story, how you made our lives brand new. Following you only, we are walking in your truth. Living for your glory, now we resonate with you. Here we go. We will stand as one for the King of the world. Let salvation come, salvation come. Real love has changed us, real hope invade us. You will illuminate us. We got a world to change, we gotta hear His name. Real life is freedom, so now in freedom we will run. I want you to sing it out. Real love, real life, we illuminate real love. Real love has changed us. Real hope invade us. You will illuminate us. You got a world to change, you gotta hear His name. So now in freedom we will run. We will be our witness. Real love, real life, we illuminate. We are unashamed. Come on, let us declare His name, Jesus. Oh Jesus, thank you for your love. We're not ashamed. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. I'm not ashamed, I'm not afraid. Real love, real life, we illuminate. We are Lord, we worship you, we praise your name, oh Jesus. We are unashamed to declare, to exalt your name, Lord Jesus. Here we are at your feet. We want more of you. We want to be with you in every step of our lives, Lord. We need you. We worship you, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and
the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Wherever I surrender all to you, and I live to worship you. Let us worship, Lord Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Savior of my soul, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Wherever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to honor you, and I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be
Your name above every name, Lord. Let us sing to Him. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, Jesus, a beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful and how beautiful, name above every name, exalted high. And how wonderful, oh how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Let us sing to Him forever. Name above every name, Lord Jesus. Oh, we worship you here at your feet. Oh, we worship you in the highest praise. And I will sing forever. Say, Jesus, I love you. Sing it out to Jesus. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, sing it out. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful
beautiful the name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus your name, the name above every name, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior. Oh, we praise your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. We lift up your name because your name above every name. For them, there is none like you, Lord Jesus. And thank you, Lord, for the privilege to worship you, to be with you. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Sapagkat ikay Diyos na walang hanggan, Diyos na tapat, Diyos na banal, Diyos na mabuti, Diyos na walang hanggan. At narito po kami, Panginoon, pinupuri ka namin, tinatanghal, tinatakila, itinataas, Panginoon. Lahat, Panginoon, o Diyos, ng mga puso, isip, lakas at kaluluwa, Panginoon, bawat tuhod, Panginoon, sa iyo po'y lumuluhod, Panginoon. Dakila ka, o Panginoong Yesus. Wala kang kapantayan, o Diyos. Salamat po sa iyo lahat ng papurit pagsamba at pasalamat pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus ng Biblia. Amen at amen. Magandang hapon po sa iyong lahat. Happy Sunday, everyone. We can have our seat. Good afternoon, Village. Good afternoon po. And ngayon po, tayo po ay nasa pangilan na pong nasa pangilang I am na po tayo. Sino po yung nandito nung nag-start po yung series po natin? Wala. Wala. Sino po yung nandito po? Simula po nung nag-start po tayo ng series? Wala po. So yung una pong I am po na inaral po natin is ano po? I am the bread of life. And then yung sumunod po is, I am the light of the world. And ngayon po, nasa patatlong series na po tayo at meron nga po tayong 7 I ams po na pag-aaralan. And every Sunday po, masihimayin po natin kung ano po ba yung meaning po ng iba't ibang statements po ng Panginoong Hesus about po sa kanyang sarili. So yun pong I am proclamation po ng Panginoong Hesus, it points out po dun po sa kanyang unique and divine identity. Ano po? Nag-point out po sa kanyang pagka-Diyos. Kasi po, ito na po yung time para po malaman po natin na hindi lang po basta alam natin na may Panginoong Hesus, pero dapat alam din ho natin kung ano po ba, yun pong ginawa ng Panginoong Hesus nung siya po ay nabuhay po dito, nag-perform po siya ng mga miracles, and then, ito nga po yung ibinigay po niyang series po sa atin, So, just to give you a simple background po, about the 4 Gospels. So, we have 4 Gospels po, Matthew, Mark, Luke, and ito pong Gospels po na itong, 3 Gospels po na ito, it is called po as synoptic or synoptic gospel, which means, meron po silang similar viewpoint na tinatawag. And then, it points out po dun sa kingdom of God. Kung aralin po natin, in first
century po, nung pong ang Israel ay nasako po ng Roman Empire, yun pong mga Israelites is sobrang hirap po ng pinagdadaanan. Para sa kanila, sobrang hirap po nun since na-conquered po sila ng Roman Empire. And that time po, ngayon po, gaano na po kalaki yung tax po sa mga nagtatrabaho po. Kasi po, may tax po tayong binabayaran. And then sa paglaki po ng sweldo, so ibang tax din po yung bawas po niyan. Pero nun pong time po nila sa Israel, dahil nga po nasako po sila, yung tax po na binabayaran po nila is around 90 to 97% po yung kinukuha po sa kanila. Kaya po, magtrabaho man po sila na magtrabaho, kahit kanila pa yung ari-arian po na pinagtatrabahuhan po nila, wala pa rin po silang kita. Kasi nga po, yun po na-conquered po sila ng Romans. At kung titingnan po natin, yun pong book po ng John, kung yung pong tatlong gospels po is tinatawag po na synoptic or synoptic gospel, ito naman pong John po, ito po ay tinatawag po nila na autoptic gospel. Auto means self and optic means viewpoint, na tinutukoy po nito, yun pong pagkakaroon po ng eternal life. So makikita po natin na yun pong sa other gospels po, pinapoint out po nila is yun pong kingdom of God. Pero kung pag-aaralan po natin ito pong John, mas naka-focus po sila dun po sa life po, dun sa pagkakaroon po ng eternal life. Na ito pong mga gospels po na ito, gospel po ng Mark, siya po ay nasulat po around 62 AD, samantalang ito naman pong John, nasulat naman po siya around 100 AD. So medyo malayo po yung pong pagitan po nila. If we look po dun po sa book po ng John, sabi po ng John chapter 20 verse 31, so kaya po niya ito naisulat. Sabi niya po dito, "But these have been written so that you may believe that Jesus Christ is the Son, Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." So ito po yung pinatutukuyan po nila. So in order to have eternal life, kailangan po nating sumampalataya po, syempre po sa Panginoong Hesus. Dito nga po sa series po natin, andito na po tayo sa pangatlong I am, which is I am the door of the sheep. Doon po sa ibang translation, I am the sheepfold. But before that po, bago tayo dumako po sa salita ho ng Diyos, ngayon pong hapon pong ito, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay dakila, ikaw po ay banal. Sinasamba ka po namin, at aso namin ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, kami po ay naririto, kapasalamat sa buhay po na inyo pong ibinigay po sa amin. Sa hapon pong ito, sa amin ng pag-aaral ng inyo pong salita, hayaan po ninyo na maging bukas ang amin mga puso. Matanggap po namin, Panginoon, ang katotohanan na nanggagaling po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagsama sa amin ng pag-aaral na ito. At hayaan po ninyo, Panginoon, na kayo po ay mangusap sa kaparaan ng nais ninyo sa bawat isang naririto. Wala hong aksidente po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ay banal, kayo po ay dakila. Sa inyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po ng John chapter 10, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalin tulad. Sinabi niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa sa boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya.
ngunit hindi nila susundin ang iba, sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalin tulad na ito, pero hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sabi niya sa verse 7, kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, maging katulad siya ng mga tupa na may malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Sabi po sa English, John chapter 10, verse 7 to 10 po. So Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. And all those who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go and out and find pasture. Po. So ngayon pong hapon, dito lang po tayo mag-focus po sa verse 7 hanggang 10 po ang statement po na sinabi po ng Panginoong Hesus. Sabi niya, I am the door of the sheep, or sa ibang salin po, I am the sheepfold. So sa Israel po, sa kanilang culture, napakahalaga po ng shepherding po pagdating po syempre po sa pag-aalaga po ng mga tupa, since yung tupa po is domestic animal po sa kanila. At isa po sa mga characteristics po ng mga tupa, wala ho silang homing instinct. Kagaya po ng ibang hayop na like kalapate po, kapag naalagaan mo yung kalapate at ibinato mo kung saan-saan, alam niya pa rin yung daan pa uwi. Pero itong mga tupa, hindi ho nila alam kung paano sila babalik sa kanilang tirahan. So wala ho silang homing instinct. At ito pong mga tupa po na ito, kapag sila po ay nasa labas, wala ho sila dun sa pen po, dun sa kulungan, sobrang vulnerable po nila pagdating po sa mga predators. At yung ginagawa po nila, kapag sila po ay may mga wolves po na kakainin po itong mga tupa, hindi ho sila tumatakbo, pero sila po ay naglalapit-lapit and then mas madali po silang nakakain. So, yun po yung characteristics po nitong mga tupa. Kaya ho napakahalaga na meron pong shepherd at same time po meron pong sheepfold. And then sa Israel po meron pong dalawang klase ho ng sheepfold or pen po. Yung isa po is nasa cities po, around cities. And malaki po yun. Kasya po doon yun pong mga shepherds po nila at saka yung numbers po ng mga sheep po na inaalagaan nila. And then meron naman po yung mga nasa countryside naman. Meron po tayong picture po dito ng sheepfold po. Nakikita niyo po ba? Yan. So, ito po yung kulungan po nito pong mga tupa. And then, mataas pa po yan. Yung iba po, meron pong mga tusok-tusok para hindi po makadaan yun pong mga magnanakaw. And then, dan pong gate po na yan, yung pong pinto po na yan, sakto lang po yan dun po sa mga sheep and then dun po sa nag-aalaga po sa kanila, dun po sa shepherd. So ano po yung reason bakit po sinabi po ng Panginoong Hesus ito pong statement po na ito pong pangatlong statement po na to na I am the door of the sheep. Simple lang po, kasi that time, sabi mo, meron mga Pharisees na nagtuturo po. At yun po mga Pharisees po na yun, sobrang dami ho nilang tinuturo about sa law. Pero ito naman hong mga tao na nandoon that time is, hirap na hirap po sila kasi hindi ho madali yun hong law. Hindi ho madali yun pong pagsunod dun ho sa mga kautusan. Kaya ito hong mga tao na to, hirap na hirap po. And at the same time po, sila po ay nasakop pa po ng Rome.
Kaya ito pong mga tao po nito, nag-aantay po sila ng, tagapagligtas. Nag-aantay po sila ng Savior po na someday makakaalis sila dun sa pagkakaalipin nila sa Roma. Pero yung, yung ina-assume po nila na tagapagligtas, akala ho nila parang knight in shining armor, yun yung datingan. Pero yung totoo po, ang Panginoong Hesus po ang dumating, and then, ano po yung reason niya? Ano po yung reason ho ni Jesus? For them to have life. Hindi lang ho basta life, at para ho magkaroon din ho ng eternal life. Ano po, na dumating po ang Panginoong Hesus, hindi ho para, tulungan lang ho sila na makaalis po dun sa pagkakaalipin ho sa Rome, and then after that, tapos na at magkakaroon na sila ng buhay na, makakapamuhay na sila ng normal and peaceful. Pero ang Panginoong Hesus po, dumating ho dito ho sa lupa. In order to give po eternal life. Hindi lang ho yung buhay po dito ho sa mundo, kundi po buhay po na nasa Kanya, na kay Kristo. Check ulit po natin yung pong verse 7, John chapter 10, verse 7 po. Sabi po dito, "So Jesus said to them, 'Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All those who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in out and find pastures. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly." Ito po yung main reason po ng Panginoong Hesus. I came so that they would have life and have it abundantly. Po, sinasabi niya na yung mga nauna sa kanya is, mga thieves po, mga magnanakaw. Pero yung pinatutukuyan lang naman po dito ng Panginoong Hesus is yung mga Pharisees po, na kung ano yung tinuturo po dun sa mga tao, at the same time, pinaparahan lang din ho sila. That time po, sabi nga po natin, marami pong nakakakilala ho sa Panginoong Hesus. Perform ho siya ng marami hong miracles. Tuturo po siya sa mga temples. And ito na nga po yung time na ipinapakilala niya po unti-unti yung kanyang sarili ho sa mga tao. Pero ang dami pa rin po ng mga tao po na hindi po kinikilala ho ang Panginoong Hesus bilang Diyos. So, ang dami ho nilang sinasabi, paano kami sasampalataya sa iyo? Ano ba yung himala na mapapakita mo sa amin? Ano ba yung mga magagawa mo na para kami sumampalataya sa iyo? Ganyan ho yung mga tao. Pero, ito na nga po yung ginagawa ho ng Panginoong Hesus. Sa kada bayan po na pinupuntahan po niya, nagtuturo po siya at nag-perform po ng mga miracles. Kaya kung masusundan po natin yung pong series po natin, nag-start po tayo nung ang Panginoong Hesus po ay nagpakain po ng 5,000. Then after that po, lumakad po siya sa tubig. And then nag-start na po yung series po natin. So ano po yung gustong ituro po sa atin po ng Diyos ngayon pong hapon pong ito? Simple lang po. Siya po ang daan patungo po sa kaligtasan. Na wala na hong kahit ano pong daan or paraan para humaligtas ang isang tao. Na dun po sa kanya pong, sa kanya, meron hong buhay, at yun hong buhay na yun, hindi lang ho basta ho buhay. Kundi ho makakatagpo tayo sa kanya ho ng peace. Secured ho tayo, hindi lang ho basta ho secured na okay po tayo physically, and at the same time po, secured ho yun hong ating kaluluwa. Kasi ho, yung ino-offer ho ng Panginoong Hesus, hindi lang ho basta buhay, kundi ho buhay po na walang hanggan. Can we just assess ourselves po this time? Sa mga oras pong ito,
tanungin ho natin yung sarili ho natin. Totoo ba talaga na ayos yung relasyon ko sa Diyos? Totoo ba talaga na meron akong tamang relasyon sa Panginoong Hesus? Kasi kung wala po, delikado tayo. Kasi yung marami hong tao, akala ho nila, alam na ho nila lahat. Akala po nila kapag meron ho sila nito, okay ang buhay. Secured yung family ko. Insured ako. Pero hindi ho nila nakikita ho na meron pa hong mas higit ho doon. Hindi ho nila nakikita na yung buhay po natin is hindi lang ho para doon. Kundi ho, meron pa hong, ano niyo po, yung mas mahalaga pa ho kaysa ho sa mga bagay po na meron ho tayo. Mas mahalaga pa ho kaysa ho sa kasikatan. Yun ho yung pagkakaroon ho ng buhay na walang hanggan. Pagkakaroon ho ng tamang relasyon ho sa Panginoong Hesus. Totoong paglapit po sa Panginoong Hesus na ibibigay ho natin lahat po sa atin. Bibigay ho natin yung buhay po natin sa Panginoon. Ipagkakatiwala po natin yung buhay ho natin sa Panginoon kasi alam ho natin na siya ho yung may control ho ng lahat. Na in Him, meron ho tayong peace. Meron ho tayong security. Sabi po ng Matthew chapter 7, sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at maaaring pumasok at marami ang pumapasok doon. Next po. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Sabi ho ng Panginoong Hesus, I am the door. I am the sheepfold. At ang pumapasok po, lumalapit po sa Kanya at pumapasok po dun sa pintuan na yun. So magkakaroon po ng security, peace, ng refuge. Church, ito yung sinasabi ho sa atin ho ng Panginoon. Na wala na hong ibang kaligtasan, wala na hong ibang daan patungo sa kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesus lang. Pagsampalataya labang po sa totoong Hesus ng Biblia, tayo makakatagpo ng kaligtasan. Kahit gaano ho tayo kabait, kahit gaano pa ho tayo kabapagbigay, pero kung hindi ho natin kilala ang Panginoong Hesus, wala ho yan. Hindi kanyan kayang bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi yan makakapagbigay sa iyo ng eternal life. O baka ilan lang dito sa atin ang meron hong pake sa pagkakaroon ng eternal life. Kasi we're so busy dun ho sa mga bagay dito ho sa mundo. Kamusta ho yung relasyon ho natin sa Panginoon? Kamusta po yung relasyon ho natin sa Panginoon? Yan ho yung tanong eh. Baka ho kasi alam lang ho natin na may Panginoong Hesus. And then tapos na. Alam lang ho natin na kapag sumampalataya ako sa Panginoong Hesus, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. And then tapos na. Church, ang sino man hong sumusunod sa Panginoong Hesus ang magkakaroon po ng buhay. Hindi lang ho basta buhay, kundi ho yung buhay na meron hong meaning. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Sige po, tingnan po ninyo. Kamustahin niyo nga po. Kamusta ka na? Kamusta na yung buhay? Kamusta na po yung buhay? Baka ho, sa sobrang busy na ho natin, sobrang dami ho natin pinagkakaabalahan, baka ho ligaw na ho tayo. Hindi ho literal po na naliligaw, kundi ho ligaw ho sa buhay. Sobrang dami na ho natin pinagkakabisihan na nakakalimutan na po natin ang Diyos. Nakakalimutan na po natin lumapit ho sa Panginoong Hesus.
Nakakalimutan na ho natin makipag-commune with God. Ito pa ho yung masakit. Nakakalimutan ho natin yung journey natin sa Diyos. Church, we're not studying this I Am series para lang ho masabi na alam ho natin yung mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoong Jesus. But we're studying this series po para ma-check din ho yung mga sarili ho natin na kamusta na ba ako ngayon? Sa lakbayin ho ng Diyos, kamusta na ba ako? Kamusta na ba yung pananampalataya ko? Kamusta na ba yung tayo ko sa Diyos? As the followers of Christ, as a sheep po, followers ho ng Panginoong Jesus, kamusta na ba ako? Kamusta na ho ba tayo? Meron pa ho bang paglalakbay ho sa loob? Meron pa ho bang nangyayaring paglalakbay ho sa loob? Kasi kung wala na po, baka ligaw na ho tayo sa buhay. Baka nakakalimutan na ho nating lumapit ho sa Diyos. Nakakalimutan na ho natin na ang totoong tahanan po natin, ang totoong refuge ho natin, security ho natin, ay ang Panginoong Jesus. Hindi ho yung mga trabaho po natin, hindi ho yung mga career ho natin, hindi ho yung mga agendas ho natin sa buhay. As we walk po, patungo ho sa buhay, patungo ho sa Panginoong Jesus, we're praying po na maging tama ho yung lakad ho natin sa Diyos. We're praying po na bawat isa ho sa atin meron hong tama hong puso. Yung tama hong puso na tama ho yung pagtanggap sa salita ho ng Diyos. Hindi ho lumalaban ho dun ho sa gusto ho ng Diyos sa buhay niya. Na as we journey po, patungo po dun ho sa narrow road or dun ho sa narrow path. Pag-enter ho natin dun ho sa narrow door, patungo ho sa Panginoong Jesus, maging tama po yun hong stand ho natin sa Diyos. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it. For the gate is narrow and the way is constricted that leads to life. And there are few who find it. The reason why na nakakilala ho tayo sa Panginoong Hesus, sana ho maging buhay ho ito sa atin. Hindi lang ho para masabi ho na Christian ho tayo. Hindi lang ho masabi na yun, kilala ho natin ang Panginoong Hesus. At sana ho ma-enjoy din ho natin yun hong salvation. Ma-enjoy ho natin yung buhay na malapit ho sa Diyos. Kasi kung malayo ho tayo sa Diyos at ligaw ho tayo sa buhay, it will leads us po sa destruction. Naakala ho natin okay pa ho tayo sa labas, pero dahil malayo na ho tayo sa Diyos, ligaw na ho tayo sa buhay. Balik po tayo dun po sa verse po natin. John chapter 10, verse 7. Po sabi po ng Panginoong Jesus, kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at nakakatagpo siya ng pastulan. O, simple lang po, yun pong tinutukoy po ng Panginoong Hesus sa verse na ito. Ang tanging way po ng kaligtasan ay sa Kanya lang, pagsampalataya lang ho sa Kanya. Hindi ho sa paggawa po ng mabuti. Hindi ho sa pagsunod ho sa mga kautusan o sa kung anumang sacraments. Sabi ho ng Acts chapter 4 verse 12, sabi niya, walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin, kundi
Sino daw po? Si Jesus lang. Sa iba pong salin, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas po ng tao. Yan ho yung katotohanan. Yan ho yung katotohanan po na kailangang malaman ho natin. Para ho, hindi ho tayo ligaw, para hindi ho tayo nanghuhula. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito na ho yun. Pagsampalataya po sa totoong Jesus ng Biblia. And there is salvation in no one else. For there is no other name under the heaven that has been given among mankind by which we must be saved. Sa Panginoong Jesus lamang po. At ito pong Jesus po na ito po yung Jesus na namatay, inilibing at muling nabuhay. Once and for all po, namatay ho siya isang beses lang. Yun ho yung totoong Jesus po ng Biblia. Hindi ho ito yung Jesus na namamatay ho kada mahal na araw. Baka ho kasi ito pa rin ho yung kilala ho natin Panginoong Jesus. Itong Jesus na to, sa ganitong araw, sa ganitong month, mamamatay, and then after, ilang days mabubuhay. And yearly ganun. Hindi ho eh. Panginoong Jesus po, minsan ho siyang namatay para sa kasalanan ho natin. Para ho sa atin, inako niya po ang lahat ho ng hirap at sakit na dapat tayo ang makakaranas. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Binigay po ng Panginoong Jesus ang buhay niya para sa atin. Ganun niya ho tayo kamahal. Na kung titingnan ho natin, sino ho tayo para ho bigyan ho ng para ho magkaroon ng regalo po na salvation. Sino ho tayo? Tao lang ho tayo eh. Na kung tutuusin, tayo dapat ho yung ipako ho sa krus. Tayo dapat ho yung pagbugbugin po ng isang batalyon. At tayo dapat yung mapapahiya sa harap ng maraming tao dahil nagkasala tayo. Pero dahil ho sa kagandahang loob ho ng Diyos ho sa atin, binigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak. Panginoong Jesus po, ibinigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Sabi ho sa kanyang salita, sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ilan ho sa atin, yun hong seryosong tinitake ang mga bagay ho na ito sa Diyos. Or andito lang ho tayo para magparami ho ng alam po sa salita ho ng Diyos, para magkaroon ng maraming alam na terms and doctrines, para masabi lang hong matalino. Hindi ho tayo kayang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit sa ulo pa ho natin ang salita ng Diyos, kahit gaano pa ho tayo kagaling makipagdebate, kung wala ho tayong tamang relasyon ho sa Panginoong Hesus, wala rin ho yan. Kung hindi ho tayo lalapit po sa Panginoong Hesus at sasampalataya na siya ay Diyos at atin hong tagapagligtas, wala hong silbi ang pag-attend ho natin dito every Sunday. Kahit umattend pa ho tayo ng gawain, prayer meeting, life group, Sunday service, kung personally ho, hindi ho natin kikilalanin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, wala hong silbi. Yun yung ginagawa ho natin. Sabi ho niya, ang lahat ho ng sasampalataya po sa Kanya ay magkakaroon ho ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ho buhay ho na walang hanggan. Buhay po na nasa Kanya, na kay Kristo. Buhay na meron hong purpose. Buhay po na hindi lang ho basta masabing Christian, pero yun hong puso nagmimisyon, naglalakbay kasama ang Diyos. At kapag may mga times po, na sobra hong burden na ho sa buhay, panatag ho tayo na meron ho tayong Diyos ho na malalapitan. Kasi siya po yung atin hong refuge,
In Him, meron tayong peace. In Him, meron tayong life. Hindi lang basta buhay. Hindi meron tayong buhay na walang hanggan. And yun yung abundant life po na tinutukoy po ng Panginoong Hesus. Hindi lang ito yung pagkakaroon po ng bahong stuffs. But pagkakaroon po ng peace, ng joy, ng security sa piling niya. Kaya niya ho sinabi na I am the door, the sheep. At ang sino man po ang pumapasok dun sa pintuan, magkakaroon po ng peace, love, joy, life. Before we end po, sige po tayong lahat. Awitin po natin sa Panginoon yung pong beautiful Savior. At kung first time lamang po natin itong gagawin, bakit hindi po natin ipikit ang ating mga mata? Maging seryoso sa paglapit po sa Diyos. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your all creation bound to worship you. How wonderful and how wonderful,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior. Tayo po lumapit sa Diyos. Jesus, our beautiful Savior. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Because in you, Lord, meron hong totoong peace. Meron hong totoong joy. You are our refuge and our fortress, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang pagmamahal. Salamat ho sapagkat kayo ang tunay na Diyos. And anytime amin hong malalapitan sa inyo, makakatagpo kami ng totoong kapahingahan. In you, we'll have life, have abundant life. Kung ito po yung first time po natin na gagawin tong bagay ho na ito, bakit hindi ho natin sabihin ho sa Panginoong Jesus, Panginoon, binibigay ko na po sa inyo ang buhay ko. Sa Jesus na hindi nakikita ng ating mga mata. Diyos, Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Panginoon, sa mga nagsabi po, sa mga oras nito nung nag-declare kanilang pananampalataya po sa inyo, kumilos po kayo sa kanilang buhay. Pakilala niyo po, kayo ang tunay na Diyos na nagbibigay buhay at siyang buhay. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. At Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay. Diyos na nagkatawang tao. Namatay. Inilibing at muling nabuhay. Kayo po ang Diyos. Totoong Diyos. Wala na hong iba. Wala na hong ibang paraan para maligtas ang tao kundi sa pagsampalataya lamang po sa inyo. Sinabi niyo ho sa inyong salita, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Panginoon, sa inyo na po ang aming buhay. Wala ho kaming ibang pinag-aalayan ho nito, kundi kayo lamang. Wala ho kaming ibang pinagtitiwalaan ng aming buhay, kundi kayo lamang, O Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sapagkat sinabi ho ninyo na you are the door of the sheep. You are the sheepfold. Sa inyo, merong buhay. Meron ng peace. Meron ng security. Meron ng matibay po na muog. Salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat kayo po ay buhay. Salamat po sapagkat hindi nyo ipinagkait sa amin ang inyong buhay. Kayo na po ang umako ng lahat ng hirap, sakit, napako sa krus. Dahil sa tindi ho ng pagmamahal niyo sa amin. Panginoon, salamat po. Ang tangi ho namin magagawa ay ibigay po sa inyo ang aming buong buhay, magpasalamat at sumamba po sa inyo. Wala na hong iba. Salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga awitin. Wala ho kayong katulad. Salamat po, Panginoong Jesus. Purihin ka, sambahin ka. Ikaw ay dakila, ikaw ay banal, banal, banal. Wala kang katulad. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang hapon po sa atin ng lahat. Mari na tayo.